At ayon, sa sobrang kabibuhan at pagmamagaling, pabida ni Senator Judge Raffy Tulfo, napahiya ito at napatiklo. Hindi kasi napigilang tanungin ni Senator Judge Raffy Tulfo sa impeachment court kung mayroong maituturing na conflict of interest si Defense Counsel Attorney Michael Poa. Parang pumunta ata sa COA, ay pag-meeting o anumang ginawa niya doon, kino-question niya. O, di ba? Kitang-kita mo talaga mga insan eh. Kitang-kita mo kung asan talaga siya. Kitang-kita mo kung paano siya nagiging bias sa takbo ng ganyang usapan, mga insan. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one Tama, of hindi the naman siya respondent lawyers, dyan eh. Bugado you can siya eh. see, of the So, anong ano doon? respondent. There is Hindi naman siya yung I believe there is kinakasuhan. no concept with respect to that, given that Hindi he's siya not resource person. Abogado siya. trial in this case. Defense lawyer siya eh. I rest my case, the defending officer. Tawa-tawa ka pa talaga ah. Pwede nang simulan ni Anika. So yun ang mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at eto pag-uusapan natin to mga insan dahil eto, ako mga, sa totoo lang mga insan ha, pagka usapang Tulfo, medyo nagiging masaya ako. Kasi mga insan, sa totoo lang ito, honest yung sasabihin ko, real talk to mga insan. Sobrang idol ko po talaga ang mga Tulfo noon. Sobrang, minsan nga naalala ko, yung pamangkin ko naagrabyado doon sa parang trabaho niya ata yun mga insan. Yun din yung asawa ng kuya ko lumapit kay Tulfo mga insan at na-actionan yun. Kaya sobrang saludo ako sa kanila pagdating doon sa mga ganun mga insan. Kaya lang, netong naging politiko na sila, parang nag-iba yung ihip ng hangin. Di ba mga insan? Na hindi ko na nakita sa kanila yung dating magiging magiging tagapagtanggol sila ng mga nangangailangan, tagapagtanggol sila ng mga maliliit na tao. Para ngayon hindi eh. Nagiging protector na sila mga insan doon sa mga buhayang politiko. 'Di ba? Hindi ko alam mga insan kung ano nangyari sa kanila. Hindi ko alam kung anong nagpabago sa isip nila. Bakit sila nauwi sa ganyan? Dati-dati naman, kinakalaban nila yung mga buhayang politiko. Lalo na ito si Sir Ben Tulfo. Grabe. Si Raffy Ben Tulfo. Sorry Idol Ben Tulfo. Hindi pala politiko yan. Si Raffy Tulfo. Mga insan, grabe yan. Kung pagmumurahin yan, balagbagin si Trillanes doon, sila Ontiveros. Makes sense, di ba? Kasi tama yung nilalaban niya. Pero ngayon minsan, hindi ko na alam bakit naging ganun siya. Lalo na itong si Idol Raffy, hindi ko na alam bakit nag-iba talaga yung mga pananaw nila. Bakit sila nag-iba ng nandasi nila nung naging politiko na sila, mga insan. So, eto, dahil nga nagmamarunong masyado, yun, napahiya tuloy dito kay Attorney Poa mga insan. Alam niyo naman si Attorney Poa mga insan, napaka husay na defense lawyer ni VP Sara Duterte. So, kaya naman bago tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga insan. Nai-segue pa, Subscribe kayo sa channel natin, libre lang naman, huwag kayo matakot. At bisitahin niyo na rin yung ating Facebook page, TikTok, mga insan. Kaya ito na, simulan na natin ang pagkapahiya ni Tulfo. Pasok, Idol Robin Sweet. At ayon, sa sobrang kabibuhan at pagmamagaling, pabida ni Senator Judge Raffy Tulfo, napahiya ito at napatiklo. Hindi kasi napigilang tanungin ni Senator Judge Raffy Tulfo sa impeachment court kung mayroong maituturing na conflict of interest si Defense Counsel Attorney Michael Poa dahil sa naging pulong nito sa Commission on Audit. Dahil nabanggit nga pala, na nakipagpulong sa Attorney para Poa. makapag-usap tungkol doon sa audit query ay parang nga daw magiging conflict of interest ayon kay Raffy Tulfo dahil nga si Attorney Michael Poa ang
nagre-represent ngayon. Ngunit nilinaw naman ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na wala siyang nakikitang conflict of interest. At ito nga'y napahiya na. Ito ang buong detalye, panoorin natin. So muna, Mr. Presiding Officer, point of order lamang muna. Yes, what is your point of order, Honorable? Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa Magaling. COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Di ba? Now, Ba na talaga siyang mga insan? interest yun para siya ay mag-represent Bakit naman? ngayon. Ito mga insan nung si Matibag sinabi niya na nakipagpulong siya kila Luistro at sa mga iba pa, di ba? Bago doon sa hearing na yan, wala siyang sinasabing ganyan mga insan. Pero itong si Powa na nasa kabilang panig, may ganung usapin din mga insan na parang pumunta ata sa COA, nakipag-meeting o anumang ginawa niya doon, kino-question niya. O, di ba? Kitang-kita mo talaga mga insan Kitang-kita mo kung asan talaga siya. Kitang-kita mo kung paano siya nagiging bias sa takbo ng ganyang usapan mga insan. Di ba? Yun yung sinabi ko kanina mga insan na hindi ko na siya nagigets, hindi ko na siya nakikitaan na para siya doon sa katotohanan. Na para siya doon sa mga maliliit na mga tao na nagmamahal kay VP Sara Duterte. Bagkus, parang nakikita ko sa kanya yung sarili kong nakikita sa kanya opinion mga insan na para siyang nagiging protector, tagapagtanggol ng mga buhayang politiko. Yun yung para sa akin mga insan. Tutuloy natin to. Sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one Tama, of hindi naman siya the respondent lawyers, dyan Bugado you can siya see, of the So anong respondent. There is Hindi naman siya yung I believe there is kinakasuhan. no concept with respect to that given that Hindi he's siya not resource person. Abogado siya. trial in this Defense case. lawyer siya I rest my case, Mr. Presiding Officer. Tawa-tawa ka pa talaga Pwede lang simulan ni Anika. mo, kaya ka Yung oras. wala talaga. I rest my case. O tiklop ka ngayon. Nagmamagaling ka kasi. Di ba? Yan. Walang alam si Senator Raffy Tulfo sa mga technicality. Kaya tuloy. Wala ka namang alam sa Kasi abogado. nakikipagtalo ako sa mga abogado. Sa mga senador na hindi abogado. Ay ginagawa Yan talaga lang naman pag ng abogado. defense. Ay ginagawa Ako, lang naman abogado ng lang. defense attorney. Ang assignment niya. Kaya ayaw magtalo sa mga Anong abogado. conflict Abogado doon? nga Mas may conflict of interest pa nga. Well, sa opinion ko lang naman. Pero kung may depende anak sa ka abogado. at Minsan, asawa may na abogado. nakaupo sa Kasi, kongreso abogado at talaga may eh. kapatid ka pa na nasa senado. Kilala ko na So, sa ano Palacio. tawag doon? Ay, Ano yan? kilala niyo rin kayo yung kilala ko mga insan. So tingin mo, alin yun ang mas conflict of interest? Samantala, inapaamin ni Atty. Michael Powa, itong COA auditor na ito, na ang pag-leak sa mga impormasyon kapag ito ay confidential ay pinagbabawal ilabas sa publiko dahil ito ay delikado. At dito nakita natin ang galing ni Atty. Michael Powa dahil ang mga batas ay nasasabi niya on the spot. Ganito katalino si Atty. Michael Powa. Panoorin natin ang video. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, nakikita natin na mag-iba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yan. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential funds and intelligence funds. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require
Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer. Sagutin mo kasi yung tanong. Just on the circular that you read, Circular 92-3. Can you repeat the question po, sir? Ayon Mas po doon, abogado yan. yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts may be impractical pagdating po sa confidential Can we operation. ask Council, Your Honor, No. to show that particular Yeah, so, may sagot provision na that yata is yun, ah. citing in respect of the circular? Kindly do so, Counsel. Tama po ba? Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, tama po ba? As stated po dito, during intelligence Lagi operations. talaga. Thank you. Huli, I'll accept that answer. huli talaga siya, di ba? Oh. Sila na rin mismo naglilinis ng Now, ni Bibi Sara. naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. Yan na. You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Oo. Can you Delikado yan. Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given the classified Misleading, Your Honor. I'm just asking for his opinion. Would have been able to answer. Witness may answer. Pali. given the classified information Yes. Oh, confidential fund. nako. Mr. Witness. In fact, Delikado. you being a lawyer, Huli. you know that there Huli are talaga, laws bistado eh. prohibiting Bistado ka. unauthorized disclosure of confidential information, correct? Labas ang kasinungalingan mo kasi, oh. Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are Abogado aware ka pa of the naman. laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what is specific laws po yun? Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, Ay. on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga Mahirap yung ganyan mga insan na alam mo yung sa sarili mo na ano ka lang eh, kumbaga wala ka talagang alam, wala kang alam doon talaga sa ikinakaso kay VP Sara Duterte kasi nga audit ka, alam mo malinis eh. Malinis lahat ng transaksyon na ginawa ni VP Sara Duterte, na audit yun ng maayos, 'di ba? Maganda yung itinakbo, maayos na liquidate, kumbaga maayos lahat ng dokumento. And yet, tatawagin kang testigo diyan para lang ito kaso natin kay VP Sara Duterte. 'Di ba? Ililihis mo yung mga na-audit yung maganda doon kay VP Sara Duterte. So ang hirap talaga nun. Mga insan, unang-una, bulag ka na nga doon sa katotohanan na malinis yung liquidate ni VP Sara Duterte doon sa sa tawag nitong confidential fund niya, tapos bigla kang tatanungin ng mga bagay na mailalabas mo yung katotohanan na ito, hindi, ganito talaga si VP Sara. Di ba? Ikaw na mismo ang magpapahiya sa sarili mo. Ikaw na mismo ang maglilinis ng mga ikinakalat nyo o binabaton yung baho kay VP Sara Duterte. Di ba? Magaling talaga to si Atty. Po, mga insan. Di kayo talaga, hindi sila umuobra dito. Hindi sila nakakalusot. Tulpok nga, tuspok eh. Napakaya ng abogadong testigo nila. Tuloy natin na nga. confidential information. Tama po ba? Yes. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating Oo, sa mga kailangan yun. classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Ano? Yes. Diba? Nakapag-state pa agad si Atty. Michael Poe ng mga batas na yan. Na itong si Atty. Wami, Diyos ko po, abogado, hindi alam. Para tuloy na tuloy ng leksyon. Wala, abogaduhan lang yan. Mga So, malinaw na bawal siya naging sa abogado, publiko ang mga masangawa, impormasyon mga ganun. kapag ito ay confidential. O naging abogado Kaya ka na confidential kulang ka sa nalalaman, Kaya may mga kulang ka sa tinatawag aral. na Mary Grace Piatos o kung ano-ano pa man yung mga Andelim, Batisting, ay kasi sila yung mga informant. Kaya naman as if na totoo ang pangalan ng ilalagay doon, eh para na rin sa kanilang kaligtasan yun na siyang binigdil naman ng mga loyalista at pink.
bakit daw Mary Grace Piatos? Wala naman talaga kayong matatagpuan na ganyang pangalan doon sa PSA kasi nga hindi yan ang tunay na Ayan nga. pangalan. Diba? Nasoplak itong si Attorney Wabil. Binalalaban pang specific profession. O yan. Parang na-lecturean ka ngayon ni Attorney Michael Powa. So ngayon, parang yung mga abogado na witness ng prosecution team ay nile-lecturean tuloy ngayon ng mga abogado ng defense team ni VP Sara. Kung sa totoo nga lang, dapat hindi na talaga pinag-uusapan itong confidential funds kasi nga, from the word itself, confidential. Hindi po Confidential pwedeng na eh. malaman. Kaya nga. Kaya nga lang, wala namang maibabatong kasiraan ang mga pingkat loyalista kay VP Sara kasi hindi naman talaga corrupt. Hindi naman talaga nagnakaw sa kaban ng bayan. Unlike doon sa mga kongresista at mga senador na kumita sa flood control project na naging scam. Kaya saludo tayo dito kay Attorney Michael Powa. Saludo yan Napakatalinong kay abogado. Ano ang inyong Powa. opinion? I-share mo na ang Powa. video na ito. Mag-iwan ng comment at tayo sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Huli talaga mga insan, di ba? Yun nga, di ba, gaya na sinabi ko kanina, mga insan, mahirap talaga yung ganyan na totally, hindi mo naman talaga alam yung buong kwento. At sabihin na natin, alam mo man, pero katotohanan yung nakalatag sa'yo eh. No, nasa COA ka, nag-audit. Di ba katotohanan yung nakalatag sa'yo eh. Mahirap yun, katotohanan yung nakalatag sa'yo. Ingit gustong baluktutin ng mga taong naghahabol di umano kay VP Sara Duterte sa nalustay niya. Ayun, lagi nilang sinasabi. Mas ngayon, lalong nagkaalaman. Di ba? O, asan doon yung sinasabing nilustay niya? Paglulustay ba ang tawag dyan, mga insan, kung yung pera ginamit sa pambili ng pagkain at gamot para sa nangangailangan? Asan yung panlulustay dun? Paano yung flood control na walang proyekto? Paano yung delivery ng mga mali-malitang pera na wala namang binili ng mga produkto, pagkain o gamot man yan? O, paano yun, mga insan? Di ba? Yan, totally, ito talagang kalokohan ng hearing na yan, mga insan. Nag-aano na lang yan sila. Nag-aaksaya ng pondo ng bayan, nag-aaksaya ng panahon ng mga kongresista, ng mga senator na dapat lilikha ng mga batas na papakinabangan ng mga ordinaryong Pilipino at lalo na ng mga manggagawa. Diba? Speaking of manggagawa, pinangako yung dagdag na sahod, natapos lang yung SONA, biglang nakahold agad. Paano nangyari yun, mga insan? Masyado nilang pinapaasa yung mga maliliit na manggagawa sa pinapangako nila. Barya-barya na nga lang yung dagdag na sahod, ayaw pang ibigay. Iniipit pa. Alam mo ito, Tolentino, ikaw ang dahilan eh kung bakit nagkaroon ng ganyan eh. 'Di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit napigil yan. Marami ang nagsasabi. Kaya maraming naiinis sa'yo ng mga ordinaryong tao at manggagawa eh. Dahil sa pinagagawa yun. Doli ka! Dapat mas kumampi ka sa ordinaryong manggagawa. Huwag mong kampihan yung mga oligarkong mayayaman. Sa bagay, may negosyo ka, masasagasaan yung negosyo mo. Pero ang tagal nyo nang kumita ng malaki. Ang tagal nang kumita ng milyon-milyones. Itong mga oligarko at mayayamang negosyante na yan. Barya na lang hinihingi ng mga manggagawa, ayaw nyo pang ibigay. Diba? At nag-aaksaya pa kayo ngayon dyan, kayo mga kongresista at mga senator, nag-aaksaya pa kayo sa hearing na alam naman nating pawang paninira lang yan at wala yung katuturan. Gastos kayo ng gastos sa pondo ng bayan. Tapos ang hinahabol nyo, 125 million na ginamit naman sa maayos, na audit ng maayos. So ano na nga yung ibig sabihin yan? Diba? O di parang pinatunayan nyo na rin sa aming mga Pilipino, sa aming ordinaryong tao, na si VP Sara Duterte lang ang gumagawa ng maayos dito sa ating bansa na nagbibigay ng gamot at pagkain para sa mas nangangailangan. Kayong mga insan, ano masasabi nyo? Komento sa ating comment section. Pag-usapan natin yan at maraming salamat sa inyo panonood. Ingat po kayo lagi. Paalam po.